Eh, ano yung sinasabi ditong warfare? Hindi po sa tao ang kalaban natin, kundi yung mga evil spirit, sa mga espiritu na nagagamit ng tao. Kaya kapag hindi po natin alam, ay lagi tayong gustong talunin ni Satanas. Ano? Lahat tayo, wala pong exempted dito. Ang isa sa paraan po ni Satanas ay bulagin ang ating mga mata na hindi natin makita yung magandang gagawin ng Diyos at maging conflict yung buhay natin. Ano po? At tayo gusto niya na tayo maging defenseless. Ano ibig sabihin ng defenseless? Hindi natin kayang ipagtanggol ang sarili natin. Gusto niya tayong i-paralyze. Ibig sabihin ng i-paralyze, hindi ka talaga makagalaw. Kasi kapag ang tao ay lack of knowledge mula dun sa salita ng Diyos, tinatanggap na lang ng maraming tao. Kasi may sakit. So, kaya nga ang tao, yun ang mga one of the strategies ni Satanas, gawin tayong defenseless. Gawin tayo niyang yung hindi tayo maparalyze talaga. Maparalyze, ibig sabihin, hindi ka makagalaw. Kapag hindi mo alam ang mga paraan ni Satanas, lagi tayong mabubuhay sa parang laging talunan. But, ang Diyos ay mabuti. Sabi dito, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga weapon. Ano ba yung weapon? Mga sandata. Tama, sandata. Kagamitan para tayo ay maging matagumpay sa ating kaaway. Tandaan natin, ang kaaway natin hindi ang magulang, hindi ang sino man tao, hindi ang anak, hindi ang sino man. Kaya yung ang kaaway natin, yung evil spirit na nasa himpapawid. So, ako dito lagi nakatutok ngayon kasi nakikita ko po yung nangyayari sa bawat pamilya natin. Nakikita natin. So, hindi lingid sa atin yung pag-atake na ginagawa ni Satanas. Kaya nga strategy niya ay tayo ay talagang gawin niyang defense, yung wala kang hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Gawin kanyang i-paralyze kanya, yung wala kang kakayanan na gawin ang bagay na magdadala sa iyo sa tagumpayan. At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga sandata. At ang sandatang ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang mahalaga sa atin. Ako po ay more on na nakatutok kayo sa pagbabasa lagi ng Bible. Laging hanapin ng Diyos, tanungin ng Diyos kung ano yung higit na makakabuti sa atin. At nakita ko dito, walang pinakamabuti na hindi hanapin talaga ang Diyos pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. 2 Corinthians. 2 Korinto. Kaya nga lagi tayong Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi isa sa ngayon sa inyo. Tama ba? Nakikita niyo yan? Kaya maging observant tayo sa lahat ng nangyayari. Hindi tayo nakikipaglaban na kung tayo na sabi daw we are at war. Kung tayo alam natin na sa pagdigma, alam mo dapat ang mga strategies ng kaaway. Kapag hindi mo alam ang mga strategies ng kaaway, hindi natin nababantayan yung ating families. Ano ba? Minsan bibigyan ka sakit. Minsan yung ugali. Minsan patitigasin yung puso ng iyong kasambahay. Ikaw tuwan-tuwa ka na praise God, binabalita mo yung ginawa. Pero dahil siya ay kailangan palalahan at palakasan ng salita ng Diyos, pwede siyang gamitin ni Satanas. Pwedeng pamigas ang puso, pwedeng lumayo. Ikaw ngayon, pagka nakita mo yun, anong mararamdaman mo? Di ba? Nalimit, nanghihina ka. Kaya dapat magpakalakas ka. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo na sumulat ito, na binasa ko ngayon, ang sandata natin hindi para ng mundo.
Hindi yung paraan ng Diyos yung sandata, di ba? Ang sandata natin ay walang iba kundi ang patuloy na pagbasa ng Biblia, walang iba. Dito ka lalakas kung paano natin inaalagaan ang ating katawang lupa sa pagkain. Di ba? Gusto natin lumakas, lumusog. Kita nyo kapag ang katawan ay walang laman, o ang katawan natin walang pagkain, di ba? Mahina. Kapag lumaba ka sa isang malakas at lalaban ng isang mahina, hindi kaya pag bitbitan ng iyong kaaway. Dahil wala kang lakas. Ganon din sa kaaway. At ang kaaway natin, hindi ang kasambahin natin. Hindi ang sino man tao. O isa-isahin natin dito. Tinitira tayo sa families. Ikalawa, sa finances. Pera. Tama ba? Pagka mga finances. Di ba? Marami ang mga Kaya nga pag hindi natin alam, marami ang talaga. Pera. Sa mga pananalapi. Tinitira tayo. O, ayan yan. Sabihin sa iyo, manak mo, may sakit. Natuloy, hindi mo umano kung natataranta ka. May sakit ang baboy mo, kung ano gagawin mo. Di ba yung mga ganyan, dadaanan ng peste, dadaanan ng parami sa tanong. Yan iniwala ba kayo na kahit ang mga hayop pwede pala ipag-pray? May nag-pray nga sa ako noon manghang-mangha noon, may nag-text sa akin, sabi sa ako, akala natin ako nagbibiro. May nag-text sa akin, Pastor, pwede po niyo po bang pag-pray ang aking kalabaw? Kasi po, bakit po, nagtatay po ang kalabaw ko? Totoo. Di ba kayo puling? Sinabi po yun talaga sa akin. Nag-text po siya sa akin. Sabi ko, lang ako nakarinig ng ganito. Pero pwede pala. Kanya. Kapag ito silong-silulan ni Satanas, ibabagsak ka naman niya. Kapag ikaw ay silaw na, lulang-lula ka na, sa tagumpay na nakuha mo, na tumaas ang posisyon mo, tumaas ang sweldo mo, pero nakalimutan mo ang Diyos, ibabagsak ka naman bilang. Padadamahin ka muna. Nakakatakot. At padadamahin ka muna na, ikaw, naging honor ako. Dapat pag nag-honor ka, laging kasabay ang Diyos. Di ba? Amen. Laging kasama ang Diyos sa iyong plano. Hindi mo dapat inihiwalay ang buhay mo sa iyong negosyo, sa iyong buhay, sa iyong pag-aaral, sa lahat. Trabaho mo. Kaya nga marami, pagka si Satanas, walang kaibigan. Wala. Ang tunay na itong kaibigan niya ang Diyos. At kapag pinadama ka niya, lulang-lula ka na, nakalimot ka na sa Lord, doon ka naman ibabagsak. Doon tayo inaatake ni Satanas. Tama ba? Pwedeng bigyan kayo ng sakit. Tingnan ninyo, naalala nyo ba, babalikan ko kayo, naalala nyo bang yung babaeng 12 taon nang dinudugo? 12 taon na. Tingnan nyo, yung babaeng 12 taon nang dinudugo, naubos ng pera. Naubos ang kabuhayan. Pinuntahan na niya yung lahat ng manggagamot, pero hindi siya gumaling. Lalo pang lumala ang kanyang sakit. Sino magpapagaling sa kanya? Minabalitaan siya. Yung nabalitaan niya na si Jesus, tama yung sinabi mo. Pumunta ka dito sa amin at may Bible study dito. Dahil dito may nagpapagaling, si Jesus. So, kaya nga, kapag hindi natin alam, lagi tayong lagi natin tinatagod ang mga bagay na paraan ni Satanas. Kaya yung katawan natin, tingnan nyo, ano yung katawan natin? Yung katawan natin, kapag lalagyan niya sa Satanas ng sakit. Di ba? Kapag hindi natin alam, tingnan nyo, kapag hindi alam ng mga tao kung sino lalapitan, saan napunta. Kita nyo yung babaeng ito, 12 taong dinudugo. Isipin nyo 12 taon, isipin mo yun, yung kapatid mo, 5 weeks pa lang. Lalambot na, yun 12 taon, ay di, ganang dugo mo noon. Baka butot balat ka na. Ikaw minsan, Kristiyano, minsan nakakamutakta ka. Di ba? Totoo yan, nakakawala. Gaya nga po, Pastor, ng kapatid ko, pinag-pray ko din po yung kapatid kong panganay kasi po, call center po siya,
Bale, ano po siya, team leader po siya. Eh, parang na-release po siya eh. Ano po, yung may bis na lumalala yung bis niya. Tapos sabi niya, yung parang sinasabi niya po na believe siya sa sarili niya. Sabi ko, pinag-pray ko po, Lord, ikaw ang gagawa ng paraan. Gusto kong lapit ang kapatid ko sa kanya. Pag-pray natin, no? Kasi nawawala po siya sa ano. Diba? Yung pong bilid siya, kaya ko to. Hindi ma, kaya ko to. Yun po namin sinasabi. Kaya sabi ko, Lord, ikaw ang gumawa ng paraan para ikaw naman po talaga nakakita. Meron din ako pinag-pray na ganyan. Oo, nga isa ka sa kasalukuyan. May nag-pray ako dahil kasi nananangan. May nananganangan sa matalino kasi. Nang nakabatay sa talino. Meron ako pinag-pray kung ganyan. Hanggang sa kasalukuyan, pinag-pray ko yung nakabatay sa talino, marunong. May pinag-pray ko nga. Na wag nilang ma-miss ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. May nag-pray ako na tulad yan. Kasi, kaawa, ano yung nararamdaman ko habag sa kanila. Dan alam ko, ako sa sarili ko, alam ko, ang giging kahinatnan ko. Pero sila. Kaya dapat mahabag ka rin sa mga tao na kapaligid sa iyo. Lalo, kaya dapat marunong tayo. Kapag puno tayo ng salita ng Diyos, maano natin sila, madadala natin sila dito. Tama ho ba? Okay? So, laban, Satanas, at sa kanyang masamang galit. Ito lang ang tamang para natin. Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Pastor, 1 Timothy 6 verse 12. Chapter 6 verse 12. 1 Timothy 6 verse 12. Paglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil dyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Pagka niya, sabi napakalinaw niya. Nasabi niya rito, ay, ipaglaban mo mabuti ang iyong pananampalataya. Ayuan mo, tindigan mo ang pananampalataya mo na tinanggap mo sa Panginoong Kristo. At ang sabi rito, niya, panghawakan mo ang tunay, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil di ang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Panghawakan mo mabuti. Dahil di ang katinawag ng Diyos. Amen. Para may pahayag mo ang pananalig mo sa ating Panginoong Kristo. Naintindihan po natin. Kailangan mo natin ano yun. Panghawakan natin mabuti. At ang napakalinaw dito, panghawakan mo paglaban mong mabuti ang pananampalataya mo, panghawakan mo. Dapat huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw sa pahayag mo sa harap ng marami saksan sa inyo na. Panghawakan mo to ang buhay na walang hanggan dahil di ang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng marami saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Di ba? Pinakaya natin pinahayag eh. Kaya natin sinasabi, di ba? Ate lady, di ba pinapahayag mo ang pananalig mo kay Kristo? Hindi lamang yung pinapahayag mo, yung Kristo, kundi kailangan na ipapakita mo rin yung buhay mo sa kanila. Yung po yung ibig sabihin nito. Hindi ka lang nagsasalita, tapos wala namang pagbabago sa buhay natin lahat. Tama ba? Sasabihin natin, ako'y nangaral, ako'y nagpahayag. Pero ikaw naman, walang pagbabago na gagawin sa buhay mo. Iyon na tayo ka pa rin. Tama ba? Ganun ka pa rin, walang pagbabago. Iniisip mo, ikay tama, isip mo, mabuti ka, isip mo, ikay ayos. Ano niyo yung mga tao nasa ayos? Handa yung masaktan. Handa yung tumanggap naman para lang sa kaligtasan ng tao. Tama ba? O, bibigyan ko kayo ng ano? Bibigyan ko kayo kung sino unang-unang nagpakita. Jesus Christ, kung siya masaktan, dumantiba siya para siya makapanakit. Sinabi niya, Father, forgive them. For, sabi niya, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alalahanin mo, yung mga taong nagsasalita sa iyo ng masasakit, tama ba? Yung mga taong nagsasalita sa iyo ng masasakit, isipin mo hindi niya alam ang kanyang ginagawa.
Kung alam niya ang ginagawa niya, magsasalita ba siya sa'yo ng... Oo. Iyon ang sinabi ni Jesus. Isipin mo na lang na hindi niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. Kita mo sa buhay mo, na ginawa ni Jesus Christ sa buhay mo. At kapag ito ginawa, pinaglaban mo ang pananampalataya mo, ibig sabihin, wala nang kapangyarihan sa iyo ang anumang bagay na masasama sa buhay mo. Kasi pinaglalaban mo ng pananampalataya. Pinakikita mo, pinahayag mo, dahil alam mo, nagdiyang ka, tinawag ng Diyos. Sino ba ang tumawag sa atin? Ay Jesus Christ. Kapag alam mo, tumawag sa iyo, magbubuhay ka ng matuwid. O bubuhay ka ng maayos. O bubuhay ka ng tama. At kapag nabuhay ka ng malinis at mamay, inaalisan mo ng kapangyarihan si Satanas sa buhay mo. At wala siyang kapangyarihan. Kaya nga tingnan ninyo, kapag may malinis, kapag marami ang puso mo, hindi nakapag-pray ka. Hindi ba hindi? Hindi makapokus. Hindi ka makapokus. At saka, kapag ipinag-pray na may kasalanan ka, hindi talaga papakinggan ng Diyos ang panalangin. Kapag madumi ang puso, kapag ikaw may kasalanan, kapag ikaw ay tinitira nga sa atin, isip natin. Kung nagpray ka, tapos kung ano iniisip mo. Nagpray ka, tapos marumi ang puso mo. Ang puso mo yung puno ng sama ng loob, hinanakit nagpray ka. Ang dami yung taong ganyan, nagpray, pero masama ang loob. Kaya, asahan ba natin sasagutin ng Diyos yun? Wala. Hindi magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga tayo, yung ating dapat nating malaman, isa sa pinakamahalagang malaman natin, tayo nasa paglipag-bigla. Tandaan natin, hindi ang kalaban natin, mga pamilya natin, kung sino man, kundi si Satanas. Lucas 10:19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. O, tama. O, ibig sabihin ng walang makakapanakit. Pwede ka hindi magkasakit. Ano ba yung nakakapanakit? Kasama dito yung nakakapanakit. Huwag ka nagtatawa. O, diba? Pwede mong reviewin ang mga taong nagsasalita sa'yo ng ano. Nasasabihin ko ay tama, ikaw ay ano, di ba? Ma, sa pangalan ng Jesus, hindi na ako tamad. Di ba? Yung mga nakakapanakit, pwede rin siyang magbigay ng sakit. At wala nang, ano yung walang makakapanakit sa atin? Ito yung sinabing ibinigay ng Diyos sa atin ng authority. Una, walang makakapanakit sa iyo sa physical at sa spiritual. Ano yung spiritual? Pwede kang, sa spiritual, pwede kang saktan sa pamamagitan ng masakit na pananalita. Tama ba? No, ikot-ikot sa akin ng pusa. Ano na yan? Nasa yung authority na yan. Bakit sinabi na Apostol Pablo sa 2 Corinthians, ang sabi niya doon, tingnan niyo po, meron siyang tinik. Saan mo makikita yon? Si Apostol Pablo. Na kaya siya nagkasakit, sabi niya meron siyang tinik. O yun, sabi niya, my grace is sufficient for you. Sabi niya, 2 Corinthians, tingnan niyo. Para wag malaki ang mga tao. O, tingnan natin. Galing natin titisa. Tingnan natin, nasaan yan? Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahan ng ko'y sapat na para sa iyo. Sapagat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag iko'y mahina. Handa ka ng mga estratehiya ni Satanas na gagawin niya sa iyo. Nagtidihan natin. Tingnan niyo ang Pilipinas. Tingnan, ganda. Dahil alam niya, ay binubuli ang Pilipinas ng China. Pero tinutulungan ng mga pinaghahandaan. Kailangan dito maging handa sa mga maaaring gawin sa Satanas sa buhay natin.
Kapag hindi tayo naging handa, naging mababang yung spiritualidad, lagi kang talo. Tandaan natin, kung totoo naman yan, tingnan nyo po, gusto kong malaman at maintindihan natin. Ang totoo naman yan, wala naman talaga nakapangyari si Satanas. Napapahintulutan lang natin kung kaya sa nagagawa. Ngayon, kung alam mo ito, hindi ka pa magkakasala. Hindi ka pa magkakasala. Naintindihan niyo ako? Hindi ka pa magkakasala. Lalo ka pang tataas ang iyong pananampalataya. Lalo ka pang lalago. Lalo mong pinararangalan ang Diyos sa buhay mo. Nasa lugar na yon, yung pinagkukutali sa Satanas, babagsak niya. At lahat sila sasama sa akin. Naintindihan natin. Kaya nga dapat naintindihan natin na tayo ay nasa pakikipaglaban. We are at war. Dapat know your enemy. At alam mo rin dapat yung strategiya ni Satanas. Hindi ka dapat nadadala. Kita niyo, kapag ikaw ay napadala sa kanya, ibinaba mo ang spiritualidad mo. Hindi na mas mababa ka kaysa sa kanya. Review ka mo siya. Okay? Naintindihan po natin.